So okay lang po ba yun sa atin? I mean, basta na lang din na lang natin malalaman kung paano nakaalis si Guo Huaping et al. Madam Chair, uh, last year, the Bureau of Immigration submitted the report to your honorable office, Madam Chair. And with regard to any progress or developments as manifested last November, we will we will check from the Office of the Commissioner if there's any report submitted from November to this date, Madam Chair. But of course, sir, bago po kayong lahat pumunta rito sa hearing, siguro naman in-update na po kayo ng office ni Commissioner. So ibig pong sabihin, is this normal na susulat ang ating Bureau of Immigration sa mga counterparts nyo sa ibang mga bansa sa Asia? And aside from information through informal channels na wala silang resulta, na walang official and written reply at all, or ni walang informal information of something more substantive? Okay din po ba sa kanila yung ganon? Um, with um, Dun sa case po ng Guo case, ma'am, um, as I can remember, the Commissioner Tansinko at that time sent a letter, official letter to the Commissioner of Indonesia. Yun po yung naging way para ma-hold ng Indonesia government yung si Sheila and Cassandra and eventually turned over to the Bureau of Immigration that time. So ang ginamit po dito is official letter by the BI to the Indonesian government. But with regard to possible routes or entries and exits, yung office naman po ng Intelligence Division, without any written or official letter, um, um, consulting or asking informations via informal channels, ma'am. Um, Yun po yung nangyari dun sa... But it was no longer uh, Commissioner Tansinko who promised this subcommittee, promised me, promised our chair, Senator Coco Pimentel, that there would be an update, there would be a report. It was already Commissioner Viado. So, kasi kung titigil lang tayo sa ganitong status, we're inutil as a country. 4 na buwan na po and we still don't know how fugitives got past our borders undetected. And if you could tell the committee on record, Chief Manahan for the BI, in short, hindi pa po alam hanggang ngayon ng Bureau of Immigration. Will you make that of record? Yes, Honorable Chair. All right. That you can imagine the frustration that the whole committee and our chair, the Senate, would feel about this kind of a status na hindi pa natin ma-solve yung it shouldn't even be a mystery. It's a simple matter of fact na dapat by now nalalaman natin. Very regrettable po. Now, nung nakaraang taon, sinabi ng presidente na nung nakatakas si Guo Huaping, sinabi ng presidente na heads will roll. So, may update na po ba sa internal investigation naman sa BI sa mga opisyal nito na maaring sangkot o kasabwat sa pagtakas ni Guo Huaping? So, kung may update, ilan po ang nakasuhan, ilan po ang may administrative sanctions? Ma'am, we will check if there's any from the Office of the Commissioner, if there's any. Chief Manahan, you're the chief of the Intelligence Division. Do you know if there is an internal investigation or there's not? Meron po bang kinasuhan o wala? Meron po bang administratively sinasanction o wala? As far as I'm concerned, ma'am, wala pong alam kasi um, may ibang offices din po kasi ang tawag doon na in charge, which is the Board of Discipline or BOD, Board of Discipline,
who conducts also investigation when it comes to personal matters, Madam Chair. But I suppose, kahit Board of Discipline ang directly in charge, dapat alam din ng Intelligence Division. I can't imagine there's any other Intelligence Division of any other institution here na kung hindi man sila ang in charge directly sa isang internal investigation sa hanay nila. And in fairness to BI, I will ask similar questions of the other agencies. Hindi ko ma-imagine na may Intelligence Division ng ano pa mang institusyon dito who would be totally unaware kung merong internal investigation. Lalo na 4 na buwan na po mula nung huling itanong ito. So again, medyo medyo magto-throw up ng hands ang subcommittee sa ganyang status. I mean, what is the BI doing if not finding out paano nakatakas si Guo Huaping? Then at the very least, finding out kung mayroon ba at kung mayroon, kung sino ang kasabwat sa loob ng Bureau. Does the Bureau even know kung saang border umalis si Guo Huaping? Saang border dito sa Pilipinas? Ma'am, we will submit compliance report to your office, Madam Chair. But I'm sorry, but as of this time, we don't have any information kung saang ports or subports nakatakas sila Guo siblings, Madam Chair. So we don't know anything. 4 months later, more than 4 months later, kung paano sila nakatakas, kung may tumulong ba sa kanilang mga opisyal o kawani ng gobyerno natin, pati sa BI, kung saang port or coast man lang ng archipelago natin siya tumakas. And I mean, ang Senate kasi, treaty-making body, so laging top of mind din namin yung ibang mga bansa. Sulat po ng sulat ang Bureau sa ibang mga gobyerno, sa ibang mga Bureaus of Immigration ng ibang mga gobyerno. Hanggang ngayon, wala pa silang official reply. So, tapos na ba yun? Okay na ba yun? How does the BI even feel about this? Okay po ba yung ganito, Chief? I fully agree, Madam Chair. We will submit any compliance report as soon as possible, Madam Chair, to your office. The soonest possible was last year, Director. Paulit-ulit po yung ganyang mga, we will submit. Haba po ng pasensya ng subcommittee na ito at ng mga miyembro at ng chair. Kung ako kayo, nakakainis yung ibang mga Bureau of Immigration na ibang mga bansa. Wala man lang maibigay na maayos na sagot. It is totally unacceptable. I'll ask you now, and I hope the Bureau has some answers naman about these other issues, no? There are supposedly three POGO bosses who were supposed to have been deported to China. Ang mga pangalan nila ay Liu Xun, Kong Xiangrui, and Wang Xiangle. I'm almost sure alam nyo itong mga pangalan na ito. Sila po ay unang deportees after the raid of Riran's company, where 4,500 Chinese POGO workers were rounded up. Tanong ko po sa inyo, hindi lang kay Chief Manahan, pati kay Attorney Santos or Acting Chief Wei. Tanong ko po sa inyo, ang sinakyan ba nila ay direct flight o transit flight lang? And may we see a copy of the implementation order of their deportation? Si Attorney Santos. We will secure the copy, ma'am, and check on these names. But we would also like to reiterate the press release of Commissioner Viado regarding the transit flights. So our commissioner reiterated the requirements for deportation, which is the passport, the ticket, and the NBI clearance. For coordination with our partner agencies, we do that with regard to fugitives once they are declared as fugitives by their governments.
So in this case, ma'am, we will retrieve the documents and update the committee. No, that was the first. Those three were the first deportees after the raid on reruns. Were not tens, not hundreds, but thousands of Chinese Pogo workers were rounded up. And those three bosses, Pogo bosses, were supposed to be deported to China. I think during this hearing, you can provide us a copy of the deportation order. Imposibleng wala yon. And very importantly, direct flight ba ang binook sa kanila o transit flight lamang yung sinakyan nila? Yes, Chief Manahan. Madam Chair, if I can recall, yung meron pong first three na dineport. Um, Part of the reruns na 438. Yung ticket po nila, as I can recall, is Air Asia bound for China. Meron po yatang layover. Saan yung layover, Chief? I can't recall, but it parang Hong Kong, Madam Chair. Hong Kong. Itong tatlo, itong first three, itong sina Liu Shun, Kong Xiangrui at Wang Xiangle. Can you confirm that, Chief? Yes, ma'am. I'll go back to my record, Madam Chair. Pero po yung tatlong ito na claim to be bosses, actually, ma'am, 438 foreign nationals, we never uh, have any information na may boss or bosses doon. So kung But if you confirm na itong tatlo, sina Liu, Kong at Wang, ang tatlong unang dineport, they are reportedly Chinese Pogo bosses. May at least initial information sa kanila na ganon. yes, ma'am. Whoever the agency reported na yun po yung mga bosses, we don't have any idea. Actually, ma'am, we arrest only. We're not particular on any classification or categories of the ranks ng mga inaaresto ng So please Bureau of send me Immigration. the implementation order on the deportation of those first three, Yes, Madam lalo Chair. na kung ma-confirm natin na sila sina Liu, Kong at Wang. Yes, Madam Chair. The three I named. Madam Chair, can I share something? Yes, please. The BI needs to share more. Right. Para maging kapaki-pakinabang itong hearing na ito. Yes, please Yung- proceed, Chief. First is the ticket. The usual deportation po, we secure assistance from the embassy to provide tickets. Ito po yung mga challenges ng BI kung saan kukunin po yung mga tickets. Ngayon there's a clamor to deport yung mga nahuhuli the soonest and the fastest time. So ang ginawa po ng BI, nag-initiate po sila ng dialogue with the PDLs kung sino po yung pwedeng magbigay or mag-shoulder or mag-purchase ng kanilang mga tickets. So, January 8 po nangyari ito, matter of 2 weeks. Ito na po yung pinaka-fastest deportation na nangyari sa history ng BI, 2 weeks. At ang unang nagpa-deport is yung tatlo po yun na yun na kiniklaim to be boss or bosses. Siyempre, kung bosses sila, afford nila. Kasi kumita na sila ng malaki sa Pogo dito Yes, eh. Madam Chair. Pero yung mga PDLs pa ang tinanong kung pwedeng mag-shoulder ng tickets nila, hindi ba dapat may pondo ang BI para sa deportation na inuutos ng BI? Madam Chair, sorry to say, wala po. Kaya po Alright. yung mga challenges po ng BI, Mhm. wala po silang allocated funds for the tickets ng mga deportees. Madam Chair, also, the reason po na dineport itong tatlo, wala naman po ang Chinese embassy at that time, wala pong minanifest na itong tatlong ito is fugitive or merong criminal offense sa China.
It's been 2 weeks and we've been coordinating this to the said embassy, pero no written letter or no holdings manifested from the Chinese embassy. So, ang inimplement po natin dito is the Philippine law not to remove them the soonest time possible sa country as directed by the president during the time of the SONA to ban and cease and desist all operations and to remove them. And did those first three, lalo na kung sina Liu, Kong at Wang, actual ba silang nakarating sa China? Their destination supposedly upon deportation. Madam Chair, that we don't have any information in it. Why don't you have information? Why doesn't the Bureau have information? BI of the Republic of the Philippines orders deportation of 438 persons, including these three, who I think are the Chinese pogo bosses I named. Dapat end-to-end para makumpleto yung deportation process. Bakit walang information kung nakarating sila aktual sa destination nila? I can, if my chief legal can correct me, but my personal opinion to this is that our main objective is to simply remove them out of the country and implement the deportation. No, sir, I think even pending receipt of the copy of the deportation order, malinaw na removed from the Philippines but arriving in some other country. And sir, and not just Chief Manahan, Attorney Santos, you may want to address my follow-up question. Paano kung sabihin ko sa inyo na hindi sila nakarating sa China at nawala na lang sa layover? You told me na destination nila was China but they were going to have a layover in Hong Kong. Paano kung sabihin ko sa inyo na I have confirmation na ni kaluluwa nila hindi na nakarating sa China? Hindi ba responsibility natin, as I was asking Chief Manahan, responsibility natin tiyakin na diretso pa uwi ang ating dinedeport? So what would you say to that information? Yung responsibility na yan, Senator, is for, as far as the BI is concerned, ang protocol ho namin is once they are declared fugitive, we make sure that they are either escorted or alam ng kanilang embassy yung prior knowledge ng embassy yung pag-deport sa kanila. Pag hindi ho sila declared as fugitive, our duty is to ensure that they are boarded to their country ho. Yan ho yung hanggang dyan po yung Bureau of Immigration na that they are ensured that they are deported out. Sinakay sila ng airline. Yan And po yung shouldn't difference. they be boarded for their country on a direct flight? Lalo na given the nature of these deportations. Hindi lang siya, deportation alone seryoso na, pero deportation in connection with a ban on POGOs na napatunayan ang sasama ng epekto sa atin. Yes, ma'am. As intimated by Chief Jun Manahan of our Intelligence Division, when we deported them, they have not been declared as fugitives by their country, by China. So when we deported them, it was a regular deportation. Doesn't regular deportation mean direct flight without a layover? Ma'am, as intimated by our commissioner, we accept what ticket is available. So, but isn't it true also, attorney, that the Chinese embassy in the Philippines actually wrote to the BI to complain about the layover flights? Wala ho, ma'am. Wala silang sinubmit regarding that. I have information to the contrary. Sumulat ang Chinese embassy di umano sa bureau para ireklamo yung layover flights. And bakit? Napakakulang ba ng direct flights sa China para kailangang rely on layover flights? Lalo na conveniently for these first three na dineport na sa pagkaalam ko ay supposedly mga POGO bosses. Wala bang sapat na direct flights? Ma'am, if I may reiterate, we accept what ticket was presented. Presented by whom po? That is, I will get back to you, ma'am, because it is our deportation unit that accepts the ticket. Where's the deportation unit, sir? Wala ba sila ngayon? Wala po, but we will check it, ma'am. Hindi ba isa sa inyo ay in charge sa
sa deportation unit? Yes, ma'am. Under legal division. So sa ilalim Opo. ninyo, Attorney Yes, Santos. ma'am. So during this hearing, I can't believe I have to ask all of these itty-bitty follow-up questions. Alam nyo naman po yung agenda nung hearing ngayon na that we were hoping to close it already. Kasi 4 na buwan na at least ang iniintay ng sagot sa mga tanong na ito. So can you, before this hearing adjourns, can you please inform the committee why we had to rely on transit flights for deportees who are related to the big POGO issue, including those first 3 na sa pagkaalam ko ay mga Chinese bosses. Ang deportation unit ba sa ilalim ng legal division ang responsable sa ganyang arrangements? Yes, ma'am. So deportation, and sabi nyo nga po kanina, deportation ini-escort ng BI. So wala po bang kasama yung dinedeport dun sa unang grupong iyon ng 438? Kasi bakit malaya na lang silang nakapuslit? Ma'am, when we say Yes. escorted, only up to the boarding at the airline. That's not escorting. Yun lang po talaga yung procedure ng deportation. No? So, sinong magiging responsable to make sure they actually arrive at their destination, in this case, China, at hindi lang sila magdi-disappear into the crowd sa layover nila? Pagka declared as fugitive, that's when we ensure. But in this case, they are not fugitives. Well, ito po yung kailangan yung malaman sa lahat ng resource persons natin mula sa BI, no? They never arrived in China. I'm making that off record for the committee. Itong 3 na pinangalanan ko kanina, Liu, Kong, at saka Wang, who I think are the first 3 na binanggit ni Chief Manahan na dineport sa kasama ng grupo na 438, they never arrived in China. O dahil sa Pilipinas, nakapuslit sila. What a shame, no? I mean, dahil sa atin, against whom they committed the most crimes sa mga kababayan natin, nakapuslit sila. So, a deportation gone wrong, no? A simple and regular operation of the Bureau dapat hindi pa na-achieve ang objectives. Attorney Santos. Ma'am, if I may please clarify. Deportation means that we ensure that they are boarded out of the country and they are blacklisted not to be able to return unless their blacklist is lifted by the commissioner. In this case, they are blacklisted. They were not declared as fugitives. So the BI ensured that they are boarded out of the country. Yan po yung duty ho ng BI, ma'am. Hindi ho sila dineclare as fugitive. Alam mo ng Chinese embassy that they were arrested and they were not declared as fugitive. How convenient, no? Hindi sila na-declare na fugitive. And yet, I have that information also na actually nagreklamo ang Chinese embassy sa bureau tungkol in particular dun sa layover flights. Ma'am, wala ho sinubmit sila regarding that. Well, as I mentioned earlier, attorney, I have information to the contrary. So it's either the bureau or the embassy who is not telling the complete truth to the committee, unfortunately. So yes, Chief Manahan, before I Madam Chair, as far as I can recall also, there's a letter sent by the Chinese embassy Yes. to the Bureau of Immigration. Mm. Pero it's an appeal, Madam Chair, to hold the deportation process for the Chinese nationals as much as we can. So they can charter the flight of the remaining 100 plus, Madam Chair, to China. Sa part naman po ng immigration, Madam Chair, ang sinabi po natin sa Chinese embassy at that time, we will continue deporting these foreign nationals as much as we can. Kasi po yun ang objective ng BI to fast track all the deportation process. In fact, Madam Chair, sa 438 na yun, more than half already deported.
ng BI. Yun po yung letter na alam ko po na pinadala ng Chinese Embassy appealing na kung pwede i-hold. Ang sabi naman po ng BI, you cannot, we cannot hold the deportation. Walang makakahinto po ng deportation process ng BI kung kaya pong mag-remove on a daily basis as much as we can. Yun po yung naging reason po nung letter, ma'am, Madam Chair. Salamat para doon, Chief Manahan. But we still have to complete the picture and the communications dahil parang hindi pa rin nagbabangga between BI, which is part of our republic, and the Chinese Embassy, which is of another government. Attorney Santos. If I may also share regarding, I'm reviewing my communication with the Deputy Police Attaché of the Chinese Embassy. So we wrote them a letter saying that in the previous meeting of our deportation implementation unit head with them, I was not a part of that meeting, but we wrote them and said that in your previous meeting with the DIU deportation implementation unit head, you said that there is no problem with connecting flights. So when we sent that, the reply of our Deputy Police Attaché of the Chinese Embassy, Mr. Ziping Dai, said, maybe there is some misunderstanding regarding transit flights. We will send a reply this week. That message was on February 18. Up to now, I have not seen any letter that he said he will send regarding that issue, ma'am. So maybe just put that also on record. Well, in any case, Attorney, if this is the current policy overall, no, regarding deportations, lalo na kaugnay ng POGO, which is arguably the hottest issue na hinarap ng gobyerno in the last year, then I'm telling you, maybe we need to revisit this policy, how it has been implemented so far. Kasi we are letting these rotten apples, no, like itong sina Liu Xun, Kong Xiangrui, at saka Wang Xiangle, just get away scot-free. Okay. And the reason na it's so disturbing is tiyak pa sa sikat ng araw na maghasik na lang ulit ng lagim ang mga yan. Baka nga nakabalik na sila or ang mga tulad nila dito sa Pilipinas. Matungkol pa rin sa tila napaka-porous natin ng mga borders, parang napakadaling takasan o pasukin ng mga kriminal na elemento. Pwede niyo po bang talakayin naman ang immigration status ng mga nababalitang Chinese spies at kung paano sila nakakapasok at nakakapirme dito sa Pilipinas? Has the BI even taken cognizance of this issue? And ano ang kaalaman niyo doon? Yes, Madam Chair, we're closely coordinating with the NBI cybercrime with regard to that particular case. Hindi ko lang dala, ma'am, yung case folder, but we have the identities and the visa details nung first 5 na pinress release, pinesent sa isang press conference ng NBI. At ano po yung kanilang immigration status, itong first 5? I will check, ma'am, and I will update you, ma'am, with regard to the visa details. Please do that, Chief, within this hearing. Yes, Madam Chair. And Thank you. habang may criminal charge filed case dun po sa 5 for espionage, yun din naman po ang aming kinukumit sa NBI na sasampahan din ho namin ng immigration violation and charge. So both administratively and criminally charged po yung magiging violation and offense ng 5 subjects or involved sa espionage. Sino po yung BI officer or personnel na tinutukoy nyo? No, NBI, ma'am, in charge sa case. Now, you mentioned something about that you will investigate or implement
disciplinary proceedings? Just your previous statement. It's the 5 subjects, ma'am, na involved sa espionage in foreign nationals. While the criminal case is ongoing, we will also file immigration violation charge or charges against these 5. Against these 5. All right. And mamaya, tatanungin ko rin ng NBI kung ano mga aktibidades nitong 5 ang binantayan nila and ano yung mga aksyon nila na gagawin kaugnay nila. Would you be able to also tell us during this hearing anong mga, paano sila nakapasok at nakapirme dito, itong 5? Thank you. We'll be awaiting that. And last but not the least for now, no, for the BI, nasaan na nga pala si Harry Roque? Kung hindi nyo alam kung paano nakatakas si Go Huaping, alam nyo ba kung nasaan si Harry Roque sa ngayon? Is he still in Dubai? Madam Chair, we can't recall the dates anymore, but ang the last information that we had against on the couple, the Roques, umalis po ng Singapore yung wife, and then nagbound for Dubai. And there's also a sighting of Harry Roque also in Dubai. There's also an information na umalis po sila sometime December, and then yung information po na yon, any information after, sorry Madam Chair, but we don't have any more information. Alam nyo ba na pumunta silang, or at least si Harry Roque pumunta sa Singapore sa loob ng isang araw? Or rather, pumunta nang siya. Alam nyo ba na pumunta siyang Shanghai for 1 day? Meron pong information pero wala po kaming validated proof na nag-enter po siya ng China. At meron ba kayong information or validated proof na mula sa Shanghai, na isang araw lang ang tinagal niya doon, tumuloy siya sa Macau? Madam Chair, sorry, wala po kaming pero meron po kaming alam na pumunta rin po siya ng Japan. And hindi po siya nakaalis. Supposed to be bound for US, pero denied flight, denied check-in. So, wala rin naman holdings ang Japan Police or Japan Immigration. Thereafter that, wala na po kami information. Saan po siya sa Japan ayon sa information? Wala po kaming exact details. And bound supposedly saan sa US ayon sa information? We don't have any information also, Madam Chair. So do you know if he's still in Macau? Sorry, Madam Chair, we don't have any information. All right. Salamat, Chief Manahan. Dako na muna ako sa Department of Justice. Yes, ma'am, Attorney Torrevillas, Attorney Olivia. So, ma'am, pwede niyo po ba kaming bigyan ng general update sa mga kasong na isampa laban kina Guo Huaping, dun po sa Bamban Pogo, at saka kina Cassandra Leong at Harry Roque naman sa Porac Pogo, pati po kina Yang Jianshin alias Tony Yang at iba pa. Good morning, Madam Chair. For the Bamban case filed against Alice Guo, we filed the information for qualified human trafficking in September of 2024. And the bail hearing, the bail application of Alice Guo and her co-accused are all denied by the Honorable Court in December last year. And we will terminate the presentation of evidence by March 31. The defense will present its evidence in May of 2025.
Also for the PORA case, there is already a draft resolution against Cassie Ong, Harry Roque, and other respondents in the PORA case. Yun naman pong kay Tony Yang, alias Yang Jianxin, may update po ba doon? I am not familiar, Madam Chair, of the case filed against Tony Yang. If Tony Yang is included in the PORA case, I am not familiar. Tama, hindi po siya included sa PORA case. Kundi sa kaso kaugnay ng Cagayan de Oro. And then, mabalik lang kahit kaunti dun sa pagtakas ni Guo Huaping patungkol doon. Ano naman po yung mga update sa mga kaso laban sa mga tumulong sa kanya? Halimbawa, kung mayroon kay Mayor Dong Kalugay at yung mga abogado din ni Guo Huaping, kabilang na po yung notaryo na nameke ng dokumento. Meron po bang update sa kanila? For the lawyer before whom Alice Go subscribed her counter affidavit, I think there is a criminal case filed against him. It was also investigated by the prosecutors of the Department of Justice. And for those who helped Alice Go, I am not familiar if there is any criminal case filed before the Department of Justice. Salamat. Baka mamaya maitanong ko rin sa DILG, lalo na tungkol kay Mayor Kalugay. And then ma'am, and colleagues, no, last week, my colleague here, Senator Sherwin Gatchalian, revealed that there are still pogo bosses in the country and they are transitioning to other crimes. Na-quote din po ang PAOK through its spokesperson, Dr. Winston Casio, that they will be able to identify the pogo bosses who are still here and help neutralize their activities. So tama po ba, attorney, na sa pagkaalam no ng DOJ na these pogo bosses have transitioned or are transitioning to other crimes? Yung scamming operations po ba ay still underway? At paano na po sa pagkaalam ng department, paano na po yung bagong modus operandi ng mga scamming operations na ito? Madam Chair, I am not aware of any other crime filed by the PAOK with the Department of Justice. Recently, they filed the same cases of anti-human trafficking, particularly organizing labor trafficking for purposes of financial gain through scamming. Scamming is only a mode utilized by the POGO bosses for purposes of financial gain. Salamat, attorney. Actually, yung nabanggit yung human trafficking at labor trafficking, mababalikan din in a later question about yung bagong modus na napansin namin at isinusumbong ng mga patuloy na victim survivors na ginagamit nitong mga POGO. Work from home. Some of the bosses daw, according to our partner Leas, galing pa sa ibang bansa. So they're working from their country po. Not anymore here in the Philippines. Pero not verified, Madam Chair. Pero dahil may at least information na ganun, siguro kailangan talagang alamin kasi alam natin nagmo-morph talaga yung mga POGO, hindi lang sa modus operandi, baka pati sa location ng pag-work from home nila. At meron din po bang, or sigurado ko alam na rin ito ng DOJ, no? Mayroon ding lumilitaw na mga POGO operations na patuloy din sa mga casino. Namo-monitor din po ba ito ng department? As chairman of the task force against human trafficking, we have not received any criminal case filed by our partner Leas po. At this point, tanungin ko quickly ang PAGCOR. May namomonitor din po ba kayong dito na nagpapatuloy sa mga casino yung mga lumilitaw na POGO operations? Yes, Attorney Jessa Maris.
Madam Senator, wala po. Gusto rin po naming linawin na hindi na po kami nag-i-issue ng any internet gaming license or offshore gaming license po. Lalong-lalo na po sa mga casinos kasi po nakita po namin sa news na gusto po yung linawin at we would like to put on record that we have not issued any license pertaining to that kind of activity. Of course, and alam naman ito siguro ng PAGCOR at ni-raise ko sa Executive Secretary, may kailangan ding ayusin dun sa executive order kasi parang nagbibigay ng loophole, palusot sa mga POGO o dating POGO na ngayon nagta-transition into continuing their criminal activities within casinos na nasa jurisdiction ng PAGCOR. Oo. If I could just a few more questions sa DOJ bago magpatuloy sa tanong sa PAGCOR. So ayun, just a recent and very disturbing event, no, Attorney Olivia. Totoo ba yung haka-haka tungkol sa isang estudyante sa isang international school na POGO-related daw ang pag-kidnap sa kanya? I have no information, Madam Chair, about that. May information po ba tungkol dito yung PNP at saka yung NBI? Who's the spokesperson this morning for the PNP on this kidnapping case at kung related ba ito sa POGO? Who could speak to this? Would it be General Torre or one other of the PNP resource persons? Yes, General. Good morning, ma'am. An internal investigation is still underway, ma'am, and I think it's very premature to conclude kung ano man ang pulot dulo ng lahat ng ito, ma'am. And if the committee will allow me, the committee chair will allow us to defer the answer, and we can submit to it in an executive session, considering that there are still live manhunt operations and after operations, hot pursuit operations still ongoing, ma'am. Thank you. And the committee wishes you the best in those operations. So Maraming by all salamat po. means, sa executive session na lang po, may update ang subcommittee at ang committee about this. NBI, do you have any information about this case na handa nyo nang sabihin sa komite? Yes, Chief Malyari. Good morning po, Madam Chair. From my end, wala po akong information, but if the committee will allow me to communicate with the Assistant Director for Intelligence, I would be able to get an update from him, kung meron pong ginagawang information gathering at investigation ng aming Intel Service. We would provide yung update immediately po. All right, salamat po. And again, the same courtesy, the committee is always ready to extend as to the PNP sa NBI din po. Anything that you would need to tell in executive session ay ma-appreciate po ng komite at ng aming chair. Balikan ko po si Attorney Olivia for the DOJ. At ito kaugnay nung una yung binanggit kanina, yung sa human and labor trafficking, no? Sa kasalukuyan po, may mga Pilipinong tinutulungan ng aming opisina in coordination with Philippine Embassy officials both in Thailand and Myanmar. Ito po, ipa-flash ko ulit yung travel ads nung kanina. Mga biktima po sila ng human trafficking gamit ang isang bagong modus operandi. Ang mga ads na ito ay pinopost sa social media, nagkukunwaring promo or raffle para sa libreng travel papuntang Thailand. Hihingin yung pangalan at contact details sa comments at kunyari ay pipiliin silang panalo. Dadalhin sa Thailand pero hindi nila alam, pagdating doon, di pala bakasyon ang pakay sa kanila. Human trafficking na. Pipiliting itawid sa Mae Sot papuntang Myanmar at dadalhin sa online gaming at scamming centers. Ikukulong at pipilitin ng magtrabaho. Kung umalma ang mga Pilipino, as before, bogbog at abuso ang aabutin. At ang pinakamasaklap pa, ang mga babae ay nagiging biktima ng panggagahasa at saka sexual abuse.
So dahil dito po sila dinadala sa Myawaddy, yeah, kung saan matatagpuan ang mga scamming, online gaming at human trafficking compounds. Aware po ba ang DOJ IACAT attorney sa bagong modus operandi na ito? At ano po ang ginagawa ng department at ng council para pigilan ang panluloko at pambibiktima sa mga Pilipino? I cannot speak po for IACAT, but rest assured, Madam Chair, that I will communicate with the head of IACAT, Undersecretary Nicholas T, about this matter, so that the IACAT could extend the necessary assistance to our kababayan. Salamat. Pero at least sa department level, aware na po ang department dito sa bagong modus operandi. If it's already in the news, perhaps the department is already aware of it, Madam Chair. Salamat, attorney. Tanungin ko rin ang DMW sa usaping ito, pero quickly muna sa Bureau of Immigration. Has the Bureau heard of this modus operandi at handa ba ang Bureau na i-combat, na labanan itong bagong modus? Yes, Attorney Santos. Yes, ma'am. As Chief Olive of the DOJ said, that it's already in the news, and I believe, ma'am, with our numerous interceptions for possible victims of human trafficking at our ports, international ports, we regularly deny the departure of potential trafficking victims, and in fact, once these their departures are denied, we, as a matter of course, release in our press release their story of the possible circumstances that they are possible victims. Pero bagong modus nga ito eh. Baka hindi mag-a-apply sa kanila yung usual markers ng Bureau for Human Trafficking. Nagmumukha silang turista na sinuwerte sa isang raffle. Handa ba ang Bureau na labanan din yung ganitong bagong modus? Thank you, ma'am. We take note of this new modus, and we are confident that we will be able to detect possible victims under this new modus. Right, salamat, Attorney Santos. So quickly to ask DMW, sino nga po yung, yes sir, Asec de Guzman, aware po ba ang department sa bagong modus at ano po yung, kung aware na po, ano pong ginagawa ng department para tulungan yung mga kababayan natin dito? Yes, ma'am. Good morning po. Ma'am, on the preventive side, ma'am, we continue to engage at least in the public information campaign para at least ma-prevent po yung pag-alis sa mga kababayan natin at huwag mabiktima ng scam or modus na ito. Patuloy po yung suporta ng Department of Migrant Workers at pakikipagtulungan sa Interagency Council Against Trafficking. We're an active member agency. And at the same time, ma'am, we have recently opened a migrant workers office in Bangkok. Okay, I was in Bangkok last week, ma'am, attending also a regional dialogue. And at the fore of the regional dialogue, ma'am, yung RSO ng Bali process natin is actually the topic on scam hubs. Mainit po itong usapin na ito. In particular, ma'am, this particular area, yung Samwadi, saka sa Misot na area, ma'am, if the sharing and the information that was given to us by the other delegates who are closely working around that border, nagputulan na daw po ng kuryente at internet doon sa area. So at least may crackdown na nangyayari sa side na yon. On the part of the Department of Migrant Workers po, together with the Department of Foreign Affairs, we treat all of the reports seriously. Kung meron pong kinakailangang ma-rescue o matulungan, we closely coordinate that po with the Department of Foreign Affairs. So far, ma'am, since nagsimula po itong issue na ito, with the rest of yung tinatawag nating CMV, Cambodia, Myanmar, and Cambodia, Myanmar, and Laos, CML, CLM na area. Since nagsimula po itong issue na to, ma'am, we've assisted 172
na tumawid na nakabalik galing Myanmar, providing them with the necessary repatriation and reintegration assistance. So patuloy po yung suporta saka po yung pakikipagtulungan ng Department of Migrant Workers sa iba nating government agency, also with other groups internationally and both locally para po masuportahan at matutukan ito. Maraming salamat, ASEC, at maraming salamat higit dun sa tulong nyo dun sa 172 na paki-take note lang yung nabanggit ko kanina, mga 100 pa na naghihintay ng rescue. Gusto talagang makauwi. Naiipit sa burokrasya. Baka makatulong itong CML and of course Pilipinas Yes. para matulungan sila. And ganun din po yung impormasyon namin tulad nung sinabi ninyo na pinutulan na ng kuryente at saka internet. Nga lang, somehow, yung mga scam hubs na yon, pati yung gumagamit nitong bagong modus, somehow nasusuplayan pa rin nila ng kuryente, at least yung quarters ng mga bosses doon. At may internet pa rin. Hindi na yung walang kuryente at internet yung tulugan, yung tirahan, so-called, ng mga nagtatrabaho doon. Pero yung scam offices and rooms mismo, may internet pa rin. So patuloy pa rin yung kita ng mga scam bosses doon. Pero gaya ng pinakita naming photos kanina, paterible ng paterible yung living conditions, pati ng mga kababayan natin doon. Very good to know na tuloy yung Bali process, and sana ma-maximize, ma-optimize talaga ito. So, safe to presume na yung bagong MWO natin sa Bangkok, updated sa Bali process at pati sa bagong modus operandi na ito, ASEC? Yes po, ma'am. Actually, ma'am, when we were there, sandali lang po kaming nagka-meet noong ating labor attaché sa Bangkok, at on the first night that I arrived in Bangkok to attend the Bali process, yun lang din yung available time ni Labat because for the succeeding days, ma'am, he was actually busy together with embassy staff attending doon sa mga patawid po galing ng mga border para po ma-repatriate. Continuous po yung repatriation natin, Madam Senator. If I'm not mistaken po, last week 5 po yung na-repatriate from that border. And 2 weeks prior, I think nung second or third week ng February, we had 16 repatriated from that particular area in Wadi and also in Maysot. So we were not the agency that would be the best in discussing regarding yung repatriation saka yung efforts to bring them or bring them home. Pero rest assured, ma'am, that it's an interagency matter po na talagang pinagtutulong-tulungan po namin. Maraming salamat para doon, ASEC. Tatanungin ko rin ng pati ang DFA tungkol doon mamaya. But please do take note na yung gender dimension din nitong problema, kasi at least one of the Filipinas has complained of being raped by their Chinese bosses. Ma'am, if I could add lang po, kasama po doon sa niripaso namin na proseso ng pagpapauwi at least pagre-repatriate, yung pong yung victim referral system po ng IACAT with the help po of ASEAN Act. It's one of the international groups that is actually supporting us. And with that, ma'am, DSWD and the Department of Health are actually on board. For the part of the DSWD, ma'am, as part of the IACAT, as an IACAT member agency, yung referral system po sa kanila, saka yung victim handling process po nandoon in place po from the psychosocial to the physical and the health support system po. Nandoon po, ma'am, para masiguro po natin that it's not only about the rescue and bringing them home, but more importantly is ma-uplift at kahit papano hindi po ma-revictimize or ma-retraumatize, I should say, yung ating mga kababayan once they get home and once we support them back on their feet here. Maraming salamat, ASEC, at sa DMW. Huling tanong na lang at this point para sa DOJ before I move to back to PAGCOR. So, Attorney Olivia, yung susunod kong mga tanong ay bilang ang department ka ay gaya ng nabanggit nyo kanina, tagapamuno ng task force para ipasara at paalisin yung mga pogo sa ating bansa. Pwede nyo po bang kaming bigyan ng overall update sa ginagawa
ng task force sa ngayon? Kasama na po ano yung mga challenges na hinaharap nyo? At overall again, no, not just for the department, bakit parang hirap na hirap tayong alisin yung mga pogo bosses sa ating bansa? For the Task Force Against Human Trafficking po, we provide case build-up assistance with our partner LEAS, the National Bureau of Investigation, Presidential Anti-Organized Crime Commission, and the PNP as well, Madam Chair. Not only that, we also provide legal assistance to those who are victims of human trafficking, not only po POGO-related cases, pero lahat po ng human trafficking cases. Also, we accommodate the LEAS, Madam Chair, particularly in the cases filed with the Department of Justice. Yung task force ko po ang nag-handle lahat po ng cases like Kibuloy, Alice Goo, Cassie Ong po, lahat po ng human trafficking cases filed with the Department of Justice. So limited po kami dun sa i-refer po ng ating LEAS. But insofar as the investigation, prior to, during, and after the operation of our LEAS, we provide legal assistance. Kasi po meron po kaming Department Circular number 20 sa Department of Justice. And we are obliged to extend assistance to our partner LEAS. To see to it po na, number one, maganda po yung kaso at hindi po tayo natatalo. May challenges po ba kayong hinaharap sa paggawa nito? At tama ba yung sense namin na parang hirap na hirap tayong paalisin talaga yung mga pogo bosses for good? Kung nagko-conquer ang department, bakit tayo hirap na hirap dyan? Hindi ko po pwedeng sabihin na hirap kasi po, Madam Chair, limited po kasi ang aking authority dun sa cases filed with the Department of Justice and the assistance provided by the task force to our partner LEAS. So limited po ang knowledge ko tungkol sa pagpapaalis. But insofar as the task force is concerned, marami pong operation ng ating partner LEAS. Hanggang ngayong month po, nag-ooperate po sila. Nag-extend kami ng assistance, case build-up assistance, investigation. So sa tingin po ng task force, ginagawa po naman ng LEA natin yung kanilang trabaho to operate po against the illegal POGO businesses in the Philippines. Any challenges being faced po? Medyo marami lang po masyadong na-ooperate. So minsan, maraming request. Sa sobrang dami po minsan ng request, minsan maghapon na nagki-case build up ang mga prosecutors and minsan pati po ang partner LEAS. Sa sobrang dami po ng nare-rescue, sobrang dami po ng naaaresto, and yun pong track ng pagki-case build up. Yun po. Sobrang dami siguro dahil sobrang daming naging problema natin sa Pogo. So, nandun tayo sa early part, pinakamahirap na decisively ma-deal talaga ng end dito sa Pogos na ito. Pero maraming salamat po, Attorney Olivia, at sa department. So, balik naman po ako sa PAGCOR, no? Mga kaugnay na tanong natin dito. So, will it be Attorney Jessa or will General Villanueva? Since the President's declaration of the Pogo ban nung SONA, pwede po bang magbigay ng recent updates ang PAGCOR tungkol dito? May estimation na po ba ang corporation kung ilan pang mga Pogo ang nag-ooperate dito sa atin? Madam Senator, just to give an update po with regard to the closure of the IGLs po upon the pronouncement of the President po. Since July 22, 2024, PAGCOR ceased issuing and renewing all internet gaming licenses and authorizations for service providers. And by December 15, 2024, all 42 internet gaming licensees and 18 authorized providers have already been canceled. And
The total operating sites are 304, and all of these were also closed before December 31, 2024. So ngayon po, patuloy pa rin naman po yung pag-ikot para po masigurado po yung closure nila. And nagbibigay din po tayo ng information whenever we receive reports po that there are illegal operations around Metro Manila or in other karatig po na probinsya or mga cities. Nire-report po natin ito sa law enforcement agencies para po ma-operate din po nila. At ilan po, attorney, itong mga nag-ooperate pa rin sa NCR, sa mga karatig rehiyon or sa buong Pilipinas? So, Madam Chair, we'll just give the exact number po yung mga na-report po namin na illegal operations. All right. And please let us know during this hearing. And aside from the cancellation of licenses na inulat nyo na po, paano po sinisigurado ng PAGCOR na completely tumigil na yung operations in addition to what you have said? The monitoring team po of PAGCOR as well as our security group are still regularly going around these operating sites to ensure po na hindi na po nag-ooperate yung mga former licensees sa locations na yon. We also coordinated with the local government units to ensure the cancellation of their permits in their jurisdiction. And we also coordinate with the law enforcement agencies whenever there are reports para po mapuntahan din po nila kung sinasabi pong meron pang operation dito sa mga lugar na ito. Salamat, attorney. Now, closer to home dito po sa Senate, the Senate President has called for a review also of the Philippine inland gaming operators. May developments po ba na mga dating POGO operators ay nag-a-apply para sa PIGO licenses? Kung ganon, pwede bang i-provide ng PAGCOR ang komiteng ito ng bilang ng mga PIGO licensees o licenses issued ng PAGCOR? And lastly, about this topic of the PIGOs, paano po sinisigurado ng PAGCOR na yung mga ill effects ng POGOs ay hindi mangyayari din sa mga PIGOs? I would like to apologize po with regard to the first question po, if there are applicants, I don't have direct knowledge po with regard to these applications, but we will coordinate po with the proper office to give you po the information whether po meron pong ganong klaseng applications. With regard naman po sa mga ill effects po, the PAGCOR po through this administration is serious in addressing po the responsible gaming practices. Marami na pong mga coordination na ginagawa sa mga platforms and non-government organizations para po mapaigting pa namin yung responsible gaming program ng PAGCOR. We're also looking into requiring the licensees to have to employ or to engage artificial intelligence programs para po mas ma-detect po yung mga habits, spending habits ng mga players, gambling addiction, and nakikipag-coordinate din po kami sa mga rehabilitation centers and non-government organizations na nagbibigay po ng mga serbisyo para sa ganito pong klase na mga problema na kinakaharap. Also, pinapaigting din po namin yung campaign namin para po mapaalam po sa mga players that there are options for exclusion kung sa tingin po nila ay meron na po silang problema or ang kanilang pamilya po ay meron ng nakikitang problema sa kanilang sa members of their family, pwede po nilang gamitin itong mga exclusion programs na ito para po maiwasan po na lumala pa yung problema sa gaming po na itong mga kapamilya nila. So, PAGCOR po is very, very serious po na hindi po mangyari yung mga ill effects po ng POGO sa PIGOs, and most especially po sa mga kababayan natin, meron po tayong mga responsible gambling programs na
patuloy po nating pinapaganda at pinapalakas pa. Ngayon ko lang narinig yun, responsible gambling. Maraming salamat, Attorney Jessa. Ingat din lang po dun sa requiring licensees to employ AI habang wala pang yata no sa iba't ibang sektor, hindi lang sa lalo na sa gambling, yung mga protocols at safeguards kaugnay ng AI na para hindi siya ma-hijack din, hindi para pero laban sa sinasabi ng PAGCOR na mabuting layunin niya. Yes, ma'am, definitely pag-aaralan pong mabuti. And bilang po ng mga PIGO licenses na na-issue ng PAGCOR? I think, ma'am, there are already 61. All right. Could the PAGCOR provide the committee a list of these 61 PIGO licensees? Will do po. Okay, salamat po, Attorney. And then a last question for PAGCOR at this point. Well, of course, alam po natin na kahit may POGO ban na inanunsyo nung Hulyo at lumipas na yung deadline ng pagban nung December 31, at gaya ng iniulat din ninyo, ongoing pa rin ang mga POGO raids sa ating bansa. Ano po yung napansin ng PAGCOR na naging patterns ng mga POGOs na umiiwas dun sa POGO ban? Gumagamit ba sila ng ibang klaseng mga lisensya para ituloy yung mga operations nila? Yes, General Villanueva. Magandang umaga po, Madam Chair. Actually, this is our illegal activities already. Yung nakikita namin dito, ma'am, nag-splinter na rin sila, kadamihan dito. And we have some observations na yung iba nasa residential lang sila, sa periferis. And actually, we have reported numerous times sa law enforcement agencies about our observations. And kaya nga namin, ma'am, ini-inspect ulito. Nagdo-double time pa rin kami dito ngayon. Dinadagdagan namin yung inspection time namin sa mga dating mga POGO upang malaman namin kung andyan pa sila sa paligid or nag-ooperate pa rin. And we have some observations, ma'am, na andito sila sa mga residential but in a small groups already sa mga subdivisions. Ang constraints lang or limitations sa amin, ma'am, yung mga PNP, katulad nung panahon noon, kaya namin mag-inspect anytime, kahit 2:00 ng madaling araw, nag-inspect kami. But today, medyo nahirapan kami kasi kailangan na namin ng tulong din ng local government, yung BPLO, yung visitorial power namin naapektuhan, and we had to coordinate with the building administrator kasi wala na yung most of the mga POGO yan, wala na, sarado na po yan. Kaya hindi na rin kami basta pinapapasok sa building. But hindi naman po yun ang rason para i-limit namin yung sarili namin. We coordinate with the building administrator, sa mga BPLO pa rin. Patuloy po kami nag-i-inspect kahit weekends po. Last Friday kasama, andun ako nag-supervise just to intensify. We will double our efforts, ma'am, to see to it na hindi na makapag-operate tong mga dating natin, yung mga pogong yan. And we're coordinating well with the law enforcement agencies. Very close po ako sa mga agencies na yan, and they've been helping us a lot. And I'd like to thank them for their efforts, their best efforts. And we will continue to supporting our law enforcement agencies, ma'am. Salamat, General. And dun sa pag-splinter ng mga POGO sa smaller groups at pagsuot nila sa mga residential areas, subdivisions, gumagamit ba sila ng ibang klaseng mga lisensya para ituloy yung operations nila? Wala na po, ma'am. Talagang illegal na to, ma'am. Walang lisensya. At hindi naman pwede sila mag-operate ng business doon sa residential, ma'am. Salamat, General Villanueva at sa PAGCOR. Dako naman po ako sa
Philippine National Police. Will it be General Pawid or General Torre or which resource person? Yung unang tanong ko po, ang PNP ba ay gumawa ng sarili niyang investigasyon kung paano nakatakas si Guo Huaping at yung mga kasama niya? Yes, General Torre. Madam Chairman, we just provided the support and took the cue from the other government agencies. Ang unang consideration doon is it was a BI concern. So sumuport lang ma'am and just gathered the information from the ground and provided it through intelligence sharing. So is there any information gathered from the ground, General, na pwede niyong i-share sa komite kung paano nga nakatakas si Guo Huaping dahil hindi pa rin masagot ng BI eh. Unfortunately, ma'am, the focal person of the operations was not here with us, General Macapas. Pasensya na po kayo, magtuturo ako, baka manuno po ako. Pero siya po ang point man namin doon, nakarating at sila rin ang nakita naman sa mass media, sa official reports, na sila ang sumundo nito. Yes, very familiar sa akin yung pangalan ng General Macapas. Pero syempre, hindi lang naman si General Macapas ang nag-imbestiga, yung PNP. So may institutional knowledge or memory. Is there anything that could be shared on behalf of the PNP sa pagkaalam ng pambansang kapulisan natin Yes. paano nakatakas si Guo Huaping? During the time, ma'am, General Macapas is the Deputy Director of the Directorate for Intelligence. And it was conducted through the intelligence exchange through the police attaches of the two countries. And meron po bang any official information in writing or through informal channels sa tulong din nitong counterpart intelligence agency sa ibang bansa? Yes, ma'am. If I may request that we'll give it to you on an executive session, considering that it also contains some sensitive information na nagkaroon nga ng buntot hanggang dun sa may aming PNP custodial facility. So if will allow us, we'll give it to you on an executive session, ma'am. And a written report will also be provided to the committee. Thank you very much, General. That would be appreciated. Ayan, naalala ko na naman yung PNP custodial facility and the role it may have played dito sa buong kwento ni Guo Huaping. Tapos sir, may ginawa bang investigasyon ang PNP tungkol naman sa posibleng involvement ng mga police di umano sa pagprotekta ng mga POGO bosses? And in particular, a very recent information, alam ba ng PNP itong tinatawag na POGO Muscle Force na binanggit ng PAOK, if I recall correctly, in connection with yung recent kidnapping case? That is part of our internal investigation, ma'am, regarding this kidnapping, yung recent kidnapping na ina-unearth pa namin ang punot dulo. We'll be giving you feedback regarding this matter, ma'am. Salamat, General. At yung internal investigation, kung meron ang PNP sa mga PNP officers or personnel na nagpoprotekta di umano sa mga POGO bosses? Yes, ma'am, we're doing that. There are several units, particularly the IMEG, the Internal Affairs Service, the Directorate of Intelligence, and the Counterintelligence, specifically the Counterintelligence Division. It is an ongoing investigation, ma'am. So, maibabahagi nyo rin sa amin in executive session or is there anything you can tell in open hearing? We can give it to you in executive session, ma'am. Salamat, General. Of course, eventually after the executive sessions at kung anong mapagkasundo ang time frame kung meron na gawing public ng PNP ang kahit bahagi ng internal investigation ito, I think makakatulong sa overall na pagreporma ng, well, lahat ng mga agencies around the table kaugnay ng learnings natin dito sa nangyari sa pagtakas ni Guo Huaping. Yes, ma'am.
Thank you, General. Huling tanong ko sa PNP at this point in time, nung raid ng PNP CITG sa isang Pogo Hub along Macapagal Avenue nitong Feb 24 o 25 lamang, ang lumabas na ebidensya ay may mga Pilipinong biktima ng mga scam enterprises na ito. At ayon sa balita, nakita nyo ng PNP na ang mga biktima ay mga Pilipino nga. So, sa tingin nyo ba ng PNP, yung mga phishing at spoofing na mga scam na talamak ngayon, sa Pogo Hubs na rin ginagawa? In this particular case, ma'am, yes, we can, based on the initial, the cursory investigation that we conducted on site, pending the issuance of the WSS ECD and the writ of to break open from the courts, we can actually see that the target are Filipinos, considering that we recovered sizable number of SIM cards, hundreds of thousands of SIM cards, together with the GSM devices that turns the computers into multi-SIM card cell phones, which they use to send messages to local numbers. We saw the local numbers on several computers that they are being targeted with phishing and spoofing messages. Which relates po to my last for now follow-up question, General. What about po yung mga online lending scams sa ngayon? Ito po ba ay, o kaya mga harassment scams, ito po ay kaugnay din ba dito? These POGOs are not connected to that, ma'am. But the operations are similar. There are established companies conducting those online lending, and the collection agencies. Basically, the devices that they use are the same. They're using a computer with several which are connected to a GSM device that turns it into a computer with that turns the computer into a cell phone with several SIM cards that is capable of blasting text simultaneously. So essentially, they are using the same equipment, but their company and the companies are different, and the purpose of the operations are different. Mark, kilala na po ng PNP yung mga established companies na ito? We have conducted several raids. The ACG had conducted several raids on these collection agencies that are using the hard strong arm tactics, like putting to shame the persons who are being these persons who have outstanding credit balance, especially the credit card balances that are turned over to them by the banks. So there are several companies that were already raided by the ACG and the CIDG, and also for the online lending businesses. There are legitimate businesses operating on that, but there are also businesses that are also operating on the similar platform and similar environment. However, one of the distinction of these underground companies are the very high and usurious rates that are not that are in violation of the law. So baka wake-up call din ito sa mga bangko na huwag gumamit o makipagtrabaho sa mga illegitimate na di umanong collection agencies na ito to scam or to harass or to strong arm or to shame yung mga borrowers ng mga bangko. Yes, ma'am. Yeah, pwede naming i-take up sa BSMA yan. Or we can take it up with the BSMA and the JABRAC so that it can be communicated to the
to their principals in the banks, ma'am. Salamat, General. Baka Salamat din, ma'am. kung mabalitaan din po ito ng Bangko Sentral, they might think about if may papel sila dito as vis-a-vis the banks at kung ano yung pwedeng magawa ng BSP tulong sa ating mga kababayan na nagiging biktima nitong mga scam na ganito.